Bago natin simulan ang ating bagong talakayan ngayong araw, ay inaanyayahan ko ang lahat para sa ating panalangin. Pag-ipangunahan ang ating panalangin. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan ninyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, ay pakipulot muna na inyong basura sa ilalim ng inyong mga ulo. Tapos na po. Tapos na po. Wala pong basura. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Ginoong Bojo. Maaari na kayo umupo. Salamat po. Ngayon naman, meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Wala po. Lubos akong nagagalak sapagkat walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating bagong paksang pag-aaralan, ay meron tayong mga tuntunin sa loob ng ating silid-aralan. Babasahin ko muna ito at pagkatapos ay inyo namang uulitin. Makinig ng mabuti. Makinig ng mabuti. Makilahok sa talakayan at sa mga gawain. Makilahok sa talakayan sa mga gawain. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Panatilihing malinis ang silid bago umalis. Panatilihing malinis ang silid bago umalis. Naintindihan ba mga bata? Opo. Mabuti naman. Ngayon naman, sino ang makakapagbalik tanaw ng ating tinalakay nung nakarang araw? Maricar? Ang atin pong tinalakay noong nakaraang araw ay tungkol po sa salitang ugat. Magaling, Maricar. Ngayon naman, sino ang makakapagbigay kung anong ibig sabihin ng salitang ugat? Teacher, Maeve? ang salitang ugat po ay puso ng salita. Magaling, Maeve. Ang salitang ugat ay puso ng isang salita. Kung ang tao, kung ang hayop ay merong mga puso, ang salitang ugat ay may puso. Ngayon naman, sino makakapagbigay ng halimbawa ng salitang ugat? Yan pa? Ganda po. Magaling, yan pa. Ang ganda ay isa sa mga halimbawa ng salitang ugat. Sa pakiwari ko'y marami na kayong nalaman tungkol sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating bagong paksang pag-aaralan, ay babasahin ko muna ang mga layunin sa loob sa ating bagong paksang pag-aaralan. Sa katapusan ng aralin ng mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang kahulugan ng mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. Nakakapagbigay ng halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. At panghuli, nabibigyang halaga ang mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat sa komunikasyon. Ngayon naman, para sa inyong unang aktibidad ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang aktibidad at ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ngayon ay may babasahin tayong tula. Itong tula ay pinamagatang Masaya sa Nayon. Babasahin natin ito ng sabay-sabay at pagkatapos nito ay magtatanong ako sa bawat grupo at kung sinong grupo ang unang makakapagtaas ng kanilang kamay ang siyang sasagot sa aking mga katanungan. Bago yan ay babasahin muna natin ito ng sabay-sabay. Masaya sa nayon. Masaya sa nayon. Masaya sa nayon, maligayang tunay. Masaya sa nayon, maligayang tunay. Dito ay tahimik, payapa ang buhay. Dito ay tahimik, payapa ang buhay. Sagana sa isda, marami ang gulay. Sagana sa isda, marami ang gulay. Na lasa'y masarap,
sadyang malinamnam. Lalasa'y masarap, sadyang malinamnam. Ayoko sa lungsod na lubhang maingay. Ayoko sa lungsod na lubhang maingay. Di tulad sa nayon na payapang tunay. Di tulad sa nayon na payapang tunay. Marumi ang hangin na hindi dalisay. Marumi ang hangin na hindi dalisay. Tulad sa nayong aking sinilangan. Di tulad sa nayon aking sinilangan. Ngayon, ay bumuo kayo ng isang bilog sa inyong pangkat. Ulitin ko, meron akong mga katanungan at ang grupo na unang makakapagtaas ng kanilang kamay ang siyang magkakaroon ng puntos. Unang katanungan, ano kaya sa tingin niyo ang ibang salita na ayon sa ating binasang tula, ano kaya ang ibang salita ng masarap? Unang pangkat. Sarap. Teacher! Ay, teacher! Pangalawang pangkat. Malinamnam! Magaling. Ang ibang salita ng masarap ay Malinamnam! mayroon ng isang puntos ang pangalawang pangkat. Sa pangalawang katanungan, ano kaya sa tingin niyo ang ibang salita ng tahimik? Pangalawang pangkat. Payapa! Magaling. Ang ibang salita ng tahimik ay payapa. Ngayon naman, ano kaya sa tingin niyo ang magkasalungat sa tula nating binasa? Sige, unang pangkat. Teacher, ang magkatanungan ko ay ang maingay at salitang ang lupang maingay po at ang payapang tunay. Magaling. Ang magkasalungat sa ating tulang binasa ay ang maingay at payapa. Pag sinabi natin maingay, ito yung marami tayong mga naririnig na malalakas ang boses. Pag payapa, tahimik ang kapaligiran. So, ang tawag sa kanila ay magkasalungat. So, meron na isang puntos sa unang pangkat, dalawa puntos ang unang panalo ang pangalawa. Maaari na kayo bumalik sa inyo. Ngayon naman, base sa ating tulang binasa at sa aking mga katanungan kanina, ano kaya sa tingin niyo ang ating bagong paksang pag-aaralan? Ryan? Ang natutukoy po ang mga salungat ay mga salita na magkasalungat at magkasingkalugan. Magaling, Ryan. Bigyan natin ng 5 bagsak si Ryan. Ang ating bagong paksang pag-aaralan ay tungkol sa magkasing kahulugan at magkasalungat. Ngayon naman, sino ang makapagbigay ng kahulugan ng magkasing kahulugan? Teacher! Maricar? Sa tingin ko po, teacher, ang magkasing kahulugan po, teacher, ay mga salita po na pareha, teacher, ang meaning or kahulugan. Magaling, Maricar. Ang magkasing kahulugan ay ang mga salitang magkatulad o magkapareho. Sino naman ang makakapagbigay ng halimbawa ng magkasing kahulugan? Nicole? Teacher. Si Raven? Ang magkasalungat po, teacher, ay Kasing kahulugan. masarap at malinamnam po, teacher. Magaling! Ayon sa ating binasa kanina, yun ay ang masarap at malinamnam ay isa sa mga halimbawa ng magkasing kahulugan. Ngayon naman, ano naman ang ibig sabihin ng magkasalungat? Judilyn? Ang ibig sabihin na Magkasalungat. magkasalungat po ay kabaliktaran ng kahulugan o sa English teacher opposite. Magaling, Judilyn! Ang magkasalungat ay ang mga salita hindi magkatulad. Sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng magkasalungat? Antoinette?
pangit at maganda, teacher. Magaling. Ang pangit at maganda ay ang halimbawa ng Magkasalungat. magkasala. Oh my God. Ngayon naman, para sa susunod ninyong pag-aaralan, o sa susunod ninyong mga aktibidad, ay tatawagin ko si at Binibining Marites. Umaga class. Ngayon sa party ko, gagawan tayo ng pangkatang gawain. Meron akong ibibigay ng mga chart para inyong sagutan. Okay. Ang unang pangkat, ang gagawin ay ang isulat. Baligtad. Una, isulat. Ito. Okay lang po. Ang gagawin ng pangkat una ay isulat ang magkasikalugan ng mga salita. Ang pangalawang pangkat naman ay isulat ang kasalugat ng mga salita na nasa chart. Naintindihan ba? Opo. Mabaho. Mapobre. Ako ay masaya na. Tapos na, teacher. Tapos na teacher. Yes, help me this too. Ano ba ito? Pero hindi ko na Tama na yan, Nim. Doon tayo, Nim, kasi doon. Teacher, sandali lang po. Nahihirapan po kami. Teacher, ang tagal ng sagot ng unang Tumahimik ka, Nicole. It's so time consuming. Quiet teta. Ang baho mo. Bakit ang hina-hina nyo? Punta na tayo, Nim. Kasi Sa'yo, Lord. Magaling. Eh, nakaunang. Yay! Nakaunang yung pagkakuna, magkaroon na ng dagdag na puntos. Yay! Tapos na po. Tapos na. Tapos na po kami kasi ang hirap. Idikit dito sa bisara. Pipili na isang representante ang kada grupo. Mahalin mo lang yung baba. Tumahimik ka, Marika, isa ka na lang. Hindi yung masaya ay. Dahil unang natapos yung pangalawang pangkat, unang pangkat sila yung unang mag-representa na silang ginawa. Nicole po. Nicole po sino? Nicole. Si Nicole po. Oh, Nicole po. Magandang umaga po sa lahat. Kumog ka ba, Nicole? Umaga. So, ito po ang aming sagot. Sa unang numero, ang sagot po namin, ang kasalungat ng salitang malusog ay mahina. Ang salitang mayaman naman, ang kasalungat nito ay mahirap. Ang mabango naman ay mabaho, ang mataas ay mababa, at ang masaya ay malungkot. Ang galing, Nicole. Pangalawa. Ngayon, sino naman ang mag-representa ng Yay! Adeline? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang aming ginawa sa aming grupo. Ang mga salita na ibinigay sa amin ay
puso, mayaman, mataas, masaya. Ang aking nahulugan nito ay matibay, marangya, kaaya-aya, mahaba, maligaya. Magaling. Gardening, hapon siya. Ngayon, dahil tama yung mga sagot ninyo, magkakaroon kayo ng tig-5. Ang galing ng group 3 teacher. Ngayon, meron na naman tayong gawain, pangkatang gawain. Ano man? Ngayon, kung sino ang unang makakapagtaas ng kanang kamay, yung kada grupo, o kahit na kaliwang kamay yung itataas nyo, ang gagawin nyo lang ay alamin nyo kung ito ba ay ang dalawang salita ay magkasikalugan or magkasalungan. Papa! Ngayon, handa na ba ang lahat? Oo. Ang unang salita ay ang Wala pa po! maghintay ng sabi kong go. Okay. Unang go! Pangalawa. Magkasalungan. Galing, tama ang pangalawa. Yes! Ang pangalawa naman, wala pa mo sinabi. Go! Unang pangkat. Ano ang sagot niyo? Magkasalungan. Magkasalungan. Magaling. Dahil ang masaya ay salungat sa Balon. magaling. Pangkat una. Ngayon naman, next. Hindi pa. Go! Okay, tama. Ulit. Go! Pangalawang pangkat. Ano? Magkasikahulugan. Magaling. Okay na lang po kami. Ayan naman, pangapat. Go! Unang pangkat. Magkasikahulugan. Magaling. Panglima naman. Go! Pangalawang pangkat. Magkasalungan. Magaling. Panganim. Go! Magkasikahulugan. Galing. Balisay at maliwalas ay magka-sikahulugan. Ang pang-pito. Go! Tumahimik ka. Go! Okay. Magkasikahulugan. Magaling. Next. Magkasalungan. Mali. Magkasikahulugan. Last. Go! Magkasalungan. Panalo si Jubilin. Ngayon, ang panalo ay ang unang pangkat. Ilang puntos. Ang pangalawang pangkat ay meron lang apat. Oh, 4 plus 2, 6. Teacher, may isa na kami. 6 plus 1, 7. Oh. Because we can see. Sige na, Teacher. patuloy na tayo.
Sige. So let's shout out. Oh my God. Naintindihan niyo naman yung topiko Opo. natin. Okay. Dahil opo yung sagot niyo, ano naman yung topiko natin ngayon? Teacher. Ay, ang mga salita mga kasing kahulugan at kasing kasalungan. Magaling, Raven. So, ano naman ang ibig sabihin naman kasing kahulugan? Raven. Magkasing kahulugan po, teacher, kaya parehas yung kahulugan ng dalawang salita, teacher. Sige, meron ka bang halimbawa po nalalaman? Maganda. Marikit. Magaling, Maricar. Magaling. Ano naman ang mga kasalungan? Wala, umiyak pa rin. Nicole. Ang magkasalungan po ay magkaibang kahulugan. Magaling. So, ano ang halimbawa ng magkasalungan? Mabango. Sige, kaya ako po, magbibigay pa ako ng kasing Sige, kahulugan. ano? Maganda. Magagaling. Naintindihan niyo talaga ang topiko ngayong araw. At dahil naintindihan niyo ang ating topiko, meron ako pagsasagutan sa inyo. Madami ballpen. Teacher, may ballpen ako from Amazon. Ay, teacher! Magnanakaw. Shein, From manipur. Amazon teacher. Teacher, ang ballpen ni Julian, epic My shop. paper teacher is Major screen. from Dior. Amazon. And also, Laban paper. Julian, may ballpen ka pala. Yes, of course. Ang gagawin niyo lang ay piliin ang magkasing kahulugan, ang magkasalungat. Ang magkasing kahulugan ay ang nasa kulay na berde at ang salungat naman ay nasa pulang kulay. Okay po. Ngayon, simulan niyo na ang pagsagot. Teacher, tapos na ako, teacher! Tapos na? Hindi pa po. Hindi pa raw tapos ito, Net. Magmadali ka naman, Tony. Tapos na po! Tapos na, ipasa niyo sa harapan. Teacher, gawin kong minimum. Teacher, gutom na. Dali,